Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdikiwa ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverendo Father Douglas Dibadong. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapiling, mapagirong na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa abanyang pagkatao, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 22 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad na aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nanawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sunding mabuti ang mga alintuntuning mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag niyong itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tungtuning kasing inam ng mga tungtuning ibinigay sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin?
Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunirin sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung manghusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailan may siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubos sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong wala salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Kalooban ng Diyos na matapat na iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay kung nagbubunga ito ng mga mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya. Tayong mga aning una. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayabi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem ang lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay, sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay, ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At makalipas po ang 4 na linggo
na atin pong pakikinig mula sa Ebanghelyo ni San Juan patungkol sa tinapay ng buhay. Sana po hindi natin makalimutan, no? Paulit-ulit yon na sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Siya ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kaya yung kahalagahan ng pagkain natin, yung kahalagahan na nakikisalo tayo at sa ating pakikisalo, kumakain tayo ng katawan ni Kristo. Kasi ito ang magpapalakas sa ating mga espiritual na pamumuhay. Kung malakas ang espiritu, kayang-kaya niyang palakasin ang ating pangangatawan o ang ating pisikal na katayuan. Sana po, gaya ng nasabi ko, kayo na madalas na nagsisimba, maging sa mga online o nasa online, mabigyan natin ng diin at kahalagahan ang pagtanggap kay Kristo. Hindi lang basta nakikinig tayo kay Kristo, kundi tinatanggap natin siya. Gaya na nasabi ko, palalakasin tayo nito. Malinaw po ba? Ngayon, magsisimulaan naman tayo sa ating pakikinig sa Ebanghelyong ipinapahayag ni San Marcos. At dito, pinahayag ni Jesus na kailangan nating suriin ang nilalaman ng ating mga puso dahil dito nagmumula ang mga masasamang isipang nag-uudyok sa isang tao na maging masama o mapasama. Kailan ba kayo huling nagpa-check up ng puso ninyo? Kailan nyo ba huling sinuri yung puso ninyo? Mahalaga po yan, no? Kasi pag huminto ang tibok ng puso, hindi ka nagagalaw dyan. Pag na-stroke ka, swerte mo na lang kung mabuhay ka pa. Pero yung iba, kapag inatake sa puso, ay dead on arrival. Pero, seryoso po. Kamusta ang inyong mga puso? Ha? Okay pa siya. Okay pa. Tumitibok pa. Pero, kamusta yung laman ng puso? Yan. Ano ang nilalaman ng puso natin? Madalas, di lang natin pinapansin, di natin pinag-uukulan ng panahon na suriin, ano nga ba ang nilalaman nito? Ito yung mga sinasabi po, dito nagmumula. Kasi yung desire, yan. Yung desire natin. Kaya kailangan natin sinusuri. Ano na ba yung nilalaman? Kasi kung mga toxic na yung nandiyan dyan, kailangan mong alisin. Dahil ikamamatay mo yan. Ikakasakit mo yan. Sabi po dito, pag nilayan nyo po, sabi dito, ang nilalaman at dito nagmumula sa puso ng tao yung pakikiapid. Pag sinabi, ano bang pakikiapid? Yung meron ka na, may asawa ka na, nagnasa ka pa. O hindi lang basta nagnasa, kumabit ka pa sa iba. Pakikiapid. Kaya, ops, bantay, di ba? Ops. Kasi ang puso naman, hindi nakakakita lagi natin sinasabi, tumibok O, hindi siya nakakakita. May mata ka para kontrolin din at damahin mo, ano ba tinitibok niyan? Ano bang kinakabog-kabog niyan? Baka mapasama tayo niyan. Pag nanakaw, pagpatay, pangangalo niya, pag-iimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, andyan na yung pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, kahangalan. Ano ba? Meron bang nilalaman sa ating puso? Nandiyan dyan ba?
o hindi lang natin matukoy, kasi kinasisira natin. Halimbawa na lang, no? Para bang dito, hindi yung pagkain ang nagdulot sa iyo ng pagkakasakit. Hindi yung pagkain. Sige, kumain kayo mamaya ng taba. Sige, kumain kayo. Hindi yun ang problema. Yung katakawan mo ang problema. Yung pagiging sakim, yun ang problema. Hindi yung kinain mo, hindi yung binili mo. Kundi, bakit mo binili? Bakit mo kinain? Na dapat binahagi mo dapat nag-share ka Pero sinarili mo kasi yung nasa puso mo, akin lang ito. Kaya nga yung lumalabas, di ba? Yung lumalabas sa ating mga bibig, yun ang nagpaparumi sa atin, hindi yung pumapasok. Ano ang nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng inggit sa ating mga puso? Ano ang ginagawa nito sa iyo? O di ba nagngingit-ngit ka ng palihim? At kapag hindi mo na mapigilan, di ba, chinichismis mo na ang isang tao? Dahil lang naman nainggit ka. Ngayon, marami tayong mga politiko na andyan dyan na. Anong nilalaman ng mga puso ng ating mga politician ngayon? Para magsiraan, para maglaglagan. Anong nilalaman ng mga puso? Pero tayo, anong nilalaman ng ating mga puso? Baka sumabog yan. Baka sumobra yan. Wala. Mas magastos po ma-ospital. Kaya ikaw na mismo ngayon, suriin mo na yan, ayusin mo na yan. Mahalaga yan. Sige nga, pakidaman nyo ngayon yung mga puso. Pakihawakan nyo nga. Ano ba? Ano? Diba? Seryosong bagay. Kala mo wala lang. Diba? Yung pakikiapit, pandaraya, pagkaingit, paninira. Kala mo wala lang. Pero may nangyayari sa loob. Malaking epekto. At nagmamanifest nga rin yan sa ating pagkatao. Bakit ka nalungkot? O bakit ka malungkot? Anong pinanggagalingan ng lungkot mo? Wala akong pera kasi yung kapitbahay mas maraming pera. Di ba doon naman nanggagaling? Kasi sisisi natin sa mga kung kani-kanino. Kahit yun na lang, di ba? Bakit matamlay ka? Bakit malungkot ka? Alam mo yan, hindi mo lang masabi. Sige, bahala ka. Tapos ayaw niya tumawag ng pare pag nagkasakit na. Pero sana po, paanyaya sa atin ngayong linggong ito, suriin natin ang nilalaman ng ating mga puso. Kung puro negative na yan, puro kasamaan na yan, bumaling tayo sa Diyos at siya mismong nag-uutos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, huwag kang mag-imbot ng hindi sa iyo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang mga kapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang pagkikito at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, tinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pamamahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos. Gumagalang sa karapatang pantao at walang makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya at ang ibang pang-inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning. Panginoon, ang mga kapatid naming yumaon. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land, at sa buong mundo, ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat at tanging kahilingan para sa paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyang ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapagian niya at karangalan sa ating kapanabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa may Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Galis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka. Galis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Mahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo. Karagdagan lang po, simula bukas sa nobina ng kapisahan ni San Nicolas de Tolentino, ay lahat po ay naanyayahan na magdala ng tinapay para sa bawat misa ay mabasbasan natin. At itong mga tinapay na ito ay pwede nyo pong ipamahagi sa kung saan man kayo pupunta o pwede nyo pong dalhin sa mga may sakit. Dahil si San Nicolas po ay known doon sa pagpapakain sa mga may hirap, lalong-lalo na doon sa mga may sakit. So sa tulong ni San Nicolas de Tolentino, nawa ay magdulot ito ng kagalingan para sa mga may sakit. Sumainyo ang Panginoon At sumayapin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Evening, Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahal
sa